Welcome to Usapang Light, ang podcast na walang halong tama. Before we get into our new episode, just want to remind everyone to please follow us on or subscribe to us on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and we also have our YouTube channel. And also, please do rate us and leave us a review kung kaya naman, if possible. We are also on Facebook and Instagram. Just search for @Usapang Light Podcast. Alright, kumusta nga pala yung pagtatapos ng 2023 natin? Oh yeah. Yung last episode natin is that nag-recap tayo ng About 2023, no? Pero ako, nag-end kami Christmas, December with family lang. Hindi kami umalis, sa bahay lang talaga. Spend ng holidays. Same, bye Relax lang. Relax. Bye lang din. Kayo ba, Kat, gano? Oh, yeah. Around Ako the world. naman, kasi diba, sa kasalukuyan kong work, we have this 2 weeks holiday break tuwing katapusan ng taon. So, Paid yun. well, some of them declared as holiday. Yung ibang araw naman, we have to use Yung leave. force leave. Kasi wala talaga, sarado talaga yung sarado office yung namin, no. So company. may mga araw na kailangan namin gamitan ng leave credits namin. Yun. So yeah, So, yan. ako I used yung 2 weeks na yun to catch up. 'Di ba nagkita-kita tayo before actually nung mismong araw ng New Year. December 31, tama? Yeah, last day. Nagkita, ayun, yung gano'n, parang mostly talaga catch up with friends, family. Ako din pala, I was able to catch up with some of my college friends and yung mga high school classmates natin. Yan. Na, simula pala ng taon, nagpaplano na kami noon. Yung, di ba, may mga other sets of friends na tayo aside from the three of us. So, start of the year, birthday ni ganito, ganyan. Laging hindi natutuloy. Natuloy lang din siya nung last day na rin ng taon. At least natuloy din. Si Kulot, si Lahane, Shoutout si kay Kulot. Evelyn, si Cathy. Si Cassie, Yan. So, finally, natuloy din siya. After a year. After 1 year. So, ina-assume ko, after nung meetup namin na yun, may mga plan ulit. Mag-rides, magmotor, ganito, pumunta sa ganito. So, inaasahan ko na sa lahat ng plano na yun, isa lang yung matutupad. Kung may matutupad. Puro plano ulit. And to start naman ng 2024, kamusta naman ng... Pero feeling ko ang haba-haba ng January. January. Sobra. Laging ganun, ano? January 45th na nga eh. Talaga ba? Kasi pakiramdam ko naman, ang bilis-bilis ng January. Okay. Kasi alam mo, patapos na yung nasa 3rd week na agad tayo. Siguro dahil pinipilit kong pabilisin yung mga araw dahil nga yung start ng January ko, sobrang bago yung schedule, 1 a.m. yung schedule ko na this time, pagpasok ng taon. So, sobrang adjustment, ang hirap, matulog, bumawi ng tulog. Kaya parang gusto kong pabilisin yung araw para lang matapos na yung shift na. Oh my God. Sa akin naman, ang bagal talaga. Ang bagal. Talaga ba? Actually, pasabog din yung start ng 2024 ko. Kasi, work-wise lang naman siya. So, lahat naman ng work may difficulties, may mga challenges. True. Pero, dumating naman ako sa point na, ayoko na, bala na si Batman, ganyan. So, January 3 yata yun, parang, nung time na yun, ayoko na talaga, hindi ko na kaya. So, I can't do this anymore. Wait, I'm sorry. Sorry naman ako. Habang minapasa ko yung resignation letter ko, sabay walk out. Sabay Pangarap walk. kong gawin yan, nagawa ko naman. Pero syempre, hindi pa na Ang ako pangarap kong walkout. Pangarap kong walkout. Nagstay pa rin naman ako sa office, tinapos pa rin yung trabaho and all. And then, eventually, nag-usap naman kami ulit after all the emotions na nag-subside na. So, kinusap rin ako ng HR as HR and as a friend. So, Shout out kay na-stress habang naka-maternity leave siya. So far, okay naman siya. Pero hindi ko pa nire-retract. Pero, parang in principle, hindi ko naman na siya itutuloy. Kasi nga, sobrang haba ng January, sa sobrang busy, hindi ko na siya nabigyan ng focus. Although, yung mga concerns ko naman work
career-wise, na-address naman siya. Nice. Nagkaroon naman ng major changes na yung mga reason why ako nag-submit, na-attendan naman siya. Nagawa naman siya ng paraan. So far, kumalma naman ng konti. Yun. Ganun, ang start ng 2024. Pasabog. Hindi ba yan yung tinatawag na calm before the storm? Possible. Pero let's see. I mean, ano naman ako, if in any case kung ano mangyari, ready naman. May mga backup plans naman tayo. Yeah. Kumusta naman ang start mo, Kat? Sa akin, ano lang. Actually, hindi siya ganun kasing eventful. Hindi, buhay namin hindi ko sure kung dapat ba ako maging thankful na hindi siya ganun ka-eventful. Pero parang, kumbaga, kung i-describe natin, di ba, usually we have this description na slow day at work. Parang sa akin, slow month. Parang ganun. Slow month. Pero yun ya, ramdam ko din naman na parang ang bagal ng January. Pero thankfully, nasa different state ako ngayon compared nung January last year, if you can still remember. Yes. Na, Kaya tayo napunta ng Korea dahil yun. So, kumbaga, hindi ako nagpatawag ng emergency meeting nating tatlo because I badly want to talk to someone. Thankfully, wala na ako din sa ganung sitwasyon ngayon. Nice. So, ayun, parang yun nga, slow month for me ang January. Nothing eventful. Pero, gusto ko lang mag-duel. Ano bang tamang term? Baka may mag-grammar Nazi na naman sa atin. Hindi ko alam ano yung tamang term. Pero gusto kong pag-usapan natin yung exit. I mean, kasi, halimbawa, sa exit ng 2023, exit sa work, ano pa bang ibang type of exits? Oo, no? Kasi since Exit this is ng our... relationship pa yan? Pwede ba? din. Since Meron this bang- is our first ever episode for 2024, let's delve. Dahil ba yung term? Let's, basta, yun na yun din. Sige, let's discuss ano nga ba paano nga ba tayo mag-exit sa isang sitwasyon? At since beginning ng 2024, paano nga ba tayo pumasok sa mga bagong commitment, sitwasyon, or whatever, commitment sa friendship, relationship ba yan? Work ba yan? Katulad kanina, nung kwento ni Ina, paano siya nag-come up dun sa idea na, that's it. Parang wala na, I give up. Done. Oo, done. Ganon. So, parang, kailan ba tayo nasasabi na time to exit na? Or meron ba kayong ganito, ito maganda. Meron ba kayong sitwasyon na naka-exit kayo and you are happy na wala na kayo dun sa sitwasyon na yun ngayon? Ano pala siya, ha? Wala ako masyado parang ang simple maisip. niya, pero ang complicated. Wala masyado maisip. Pero, yung dati kong teammate, nasa social media naman niya to, so I think pwedeng i-share. Okay. So, sabi niya, this is it, I quit, parang ganon. Tapos, yung mga post niya, nag-impake na siya ng mga yung mga gamit sa work, like yung monitor, yung ganito, yung mga naka-impake na niya. And then, second day later, nag-book siya bumili siya ng bagong phone, cash, fully paid, ang tag niya sa post niya. Tapos, nag-book ng hotel at nag-book ng flight papuntang Japan. Oh, wow! Ganun Sana siya. all. Sana all. Ganun siya pag nag-quit ng work. Ako yata, pagka nag-quit ng work, hindi ko yata magagawa. Hindi tayo lalabas ng bahay. Lalabas ng bahay. We can't. Magtitipid. We just can't. Grabe. Tapos, So, yun ang kanyang pag-comeback, sa kanyang pag-quit. yun ang way of exit. So, syempre, nagtasulat. Nagtatanong, bakit ano nangyari? Ganyan. Apparently, office, din, parang ang hirap Fed up na rin for some, hindi ko alam kung anong sitwasyon niya. Pero, dumarating pero napakabait nun na tao. Pero dumating siya dun sa point na, tama na, ayoko na, I quit. Ako ito, hindi naman siya personal experience. Baka isipin nyo, personal experience ko to, hindi po. Joke lang. Ito siguro dahil nga din sa babad ko sa social media, meron akong na-encounter na about naman sa, di ba, mga Gen Z kasi kung anong nai-inventong mga term ngayon eh. So, meron tayong tinatawag na talking stage. Ano yun? Ayan. Sa relationship Explain to. natin kay Tito Ter. Talking stage. At para sa ibang mga listeners,
katulad ni Tito Terence na hindi alam ang talking stage. So, meron tinatawag ngayon na talking stage na kung saan andin kayo sa getting to know phase where you constantly communicate with each other pero walang label. May natatawa. Parang may natatawa. Parang meron siyang naaalala bigla. May naalala. So, yun. Ngayon, meron akong kasing, I'm not sure kung familiar kayo sa Boiling Waters page. Nag-start sila as a blog. Tapos, they have this page. Tapos, meron din silang group, yung Boiling Water. So, nag-join ako sa group na yun. It's a community sa Facebook. And then, channel siya ng mostly mga tao na gusto mag-seek ng advice, love advice, ganyan-ganyan. Tapos, karamihan sa kanila, ang mga common question is yung parang when to exit yung talking stage phase, kumbaga, ng parang, kailan ba, ilang months ba para masabi na, oh, this is enough, tama na, ayoko na ng... Either to level up or to end it. Or to exit, correct, oo. Parang, Or to exit completely. Hindi to yes. level up. No, yun nga, dalawa lang yan eh. So, either, lagyan na ng label, i-ano na natin, i-level up na natin, lumabas na tayo, umexit na tayo dun sa talking stage, at lagyan na natin ng mas magandang level, or umexit na tayo sa talking stage, at tapusin na. Tigilan na natin yung puyatan natin. So, wala nang mangyayari. Ganun. So, anong nakuha mo sa pagmamarites mo online? Anong opinion naman? Anong opinion ng mga tao? Ang isang advice nga na madalas sinasabi is, you have to know your value. Kasi kung hinahayaan mo na nandun ka lang sa period or sa phase na yon, sige, you get to enjoy each other's time, yung communication, constant, meron kang ka-good morningan, kumain ka na ba? Good evening, good night, tas ganun ulit, cycle ulit yun, bukas ulit, good morning ulit, nakauwi na ako, paalis na ako, yung mga ganyan. So, you should know your value while you enjoy that. Pero, dapat, alam mo sa sarili mo, hanggang dito ka lang ba talaga? So, you should know your value. And, kung nararamdaman mo, dun sa kabilang end, na parang wala siyang plan to level up, sabi nyo nga, maybe that is also another sign or criteria for you to exceed na. Baka naman kasi nagpapakiramdaman lang kayo. Di tanong mo. Yun very important yung communication. Yun nga yun. So, you should ask. Malinaw. Oo. Ito mapababae or lalaki to ha. Kung mapababae or lalaki, kailangan linawin, tanungin kung saan ba papunta itong So, ano daw talking stage natin. Yun ganyan. Hanggang You dito have na lang to. ba tayo? Yeah. Ano bang plano? Ano bang plano natin? What's Yan. next? Kaso nga, minsan kasi yung iba takot magtanong kasi paano kung hindi yung gusto mong sagot ang marinig mo. So yung iba hinahayaan lang kasi Di balik ka dun sa unang point na know your value. Ayun nga. Paano yun? Mahirap Kailangan mo nga talagang yun. magtanong. Totoo. Wag sabi nga ng generic, wag mahihiyang magtanong. So yung iba nagre-resort to ghosting, di ba? Kasi ayaw na pala nilang ituloy yung anong term nila? Talking Talking stage. Talking stage na? So, Talking stage. all of a sudden, nag-stop na lang. Then, hindi na nag-respond. Nag-ghost na. Ganun. Yun yung masakit, Yun, no? yun yung Kasi nasanay ka dun, naghahanap ka ng good morning ngayon, tapos wala nang good morning, yung pala nag-ghost ka na. May mga taong gano'n, hindi rin kayang mag-handle ng ganung conflict. Yung masyadong complicated, masyadong madrama. So, inen na lang basta. Ano namang ma-advise nyo dun sa mga, katulad nun, yun, yung mga naiwan, yung hindi pa naka-exit, yung paano, or ano yung nagiging role ng resiliency ng sarili mo when you face an unexpected exit ng someone from your life. I mean, tama ba? Or Tama ba yung English ko? Not necessarily someone, kahit siguro sa commitments sa trabaho. Oo, yun nga, kaya nga. Sa Friendship, mga ganyan. Like, well, ako sa akin, for example, medyo pinag-iisipan ko kasi nga, di ba, matagal na ako dun sa department namin. 5 years na din. Tapos, biglang nag-switch
for 5 years, yung schedule namin, morning, and then after 5 years, nag-switch kami, nag-move ng 1 a.m. So, medyo drastic siya para sa akin. So, ngayon, pinakikiramdaman ko yung kinakalma ko. Kumbaga, tinatansya ko pa kung kakayanin ko ba itong ganitong schedule. Kung hindi, then, unti-unti, magsasabi ako na mukhang hindi talaga Mag-exit ka na kaya. din. Oo, lipat ako ng ibang department. Yung morning, kasi hindi talaga kaya. Hirap matulog. Hirap pumawi ng tulog eh. And, sabi mo nga, know your value. Kung True. yung physical and health, mental, emotional affected na, hindi na rin siya nagiging, in a way, hindi siya win-win situation dahil unang-una, ikaw nahihirapan and yung best na Version trabaho mo mo. na ginagawa mo before, hindi mo na siya ma-produce this time dahil sa ganitong situation, then better talaga na magsabi, mag-exit na. Sabihin ng, maaga para may magandang ending yung pag-uusap. Hindi yung bigla ka na lang mawawala, bigla ka na lang magpo-file ng... I-ghost mo din yung comment. Oo. Ganda nun, Beshi. Ang Ganda ba? nung Oo. sinabi mo. Very Ramdam na mature ramdam kasi, way of kasi ito kasi handling. yung stage ko ngayon. Very makatotohanan kasi kasalukuyan mo siyang na-experience. Oo, totoo. Yeah. Ako naman, in a way, guilty ako sa ganung, yung bigla na lang nawawala. Hindi ko naman siya sinasadya. Kaya lang kasi minsan, ayoko mag-dwell dun sa negative emotion, sa... Would you say na confrontational ka bang Hindi tao? nga eh. Ayoko nga ng ganun. So yun yung iniiwasan mo, yung oo, confrontation. ayoko ng confrontation, ayoko ng drama. So, ang ginagawa ko, unti-unti ko siyang binibitawan. So, hanggang sa wala na lang. Ikaw yung nang-go-ghost. Ayon. Hindi naman masyado. Although, hindi siya tama. Ang mature way, ang tamang way, yung sinabi ni Terence, so yung way ko, hindi siya masyadong, huwag nang tutularan. Kumbaga, aminado ka. Hindi siya maganda. Kaya lang kasi, hindi siya pinagtatanggol ko yung sarili ko. Pero, yun yung way ko to cope. Hindi ko naman din pwedeng pilitin yung sarili ko na ganito yung gawin kasi yun yung tama. Kasi hindi ko nga siya kaya. So, anong palagay mo para mo makaya? Anong kailangan mo? Kumbaga, may weakness ka, alam mo yung weakness mo. True. So, ano yung nakikita mong solusyon para Siguro sa overcome? simula pa lang kailangan malinaw na yung usapan, yung mga linya, yung mga intensyon sa bawat isa, expectations, yan. Setting the right Oo, expectation. yeah. Yun. Para pagka nagkaroon ng mga issues or mga hindi naasahang pagkakataon, alam na kung anong gagawin. Kung bakit nagiging ganon, nangyayari, yan. Correct. So, umpisa pa lang sabihin ko na may ganito akong tendencies. So, it's not you, it's me. So, don't take it na kasalanan Personal. mo. Ganun talaga ako mag-handle ng problema, ng issues. Talagang nawawala. Nagdetouch talaga ako. Hindi ko siya kayang harapin ng harap-harapan. Para alam niya na, hindi na siguro siya magugulat. Pero madaling sabihin yan, may harap siyang Gawin. Totoo. Meron kayong naaalala naman nung na yung exit nyo turned out to be a positive opportunity. I remember, di ba, sa work-related pa, sa work pa din. Yun lang pwede kong i-share. Wala akong love life na i-share. Kasi di ba, matagal ako sa previous company ko. Yes. And then, ganun din yung nangyari. Ang scenario noon is morning shift, and then biglang magpapanggabi. Talagang ayoko magpanggabi. So, hindi ko talaga kaya magpanggabi. So, syempre, ayun, send ng resignation, and then, may kausap naman yung mga leaders, yung supervisor, ganyan, and ganito yung plano ko. Actually, plano ko nga nun, mag-abroad ako eh. Mag-abroad na kasi, mag-abroad na lang tayo kasi nga, hindi ko talaga kaya yung schedule. So, gayon, and then after a month, after ko makapag-resign yung effectivity, then 1 month, tambay-tambay lang, ganyan, parang ninanamnam ko pa yung bank pay ko. so hindi ka nag-work and hanap Hindi ka Hindi ako naghanap ng rest ka. work ko. Okay. Tambay lang ako sa amin, pa YouTube, ganyan. 1 month. Yun. And then, finally, teka, malapit na ma-deplete yung baon ko. Kaya, resources natin. So, doon ako nag-start maghanap ng work. Tapos, so, meron akong dalawa in-applyan. Yung una, hindi ako na-hire. And then, yung pangalawa kong in-applyan, which is, eto na nga. Yung current. Oo, yung current. Doon ako na-hire. And it turns out na dito, maganda yung mga opportunities, maganda yung
so far, yung yung experience, yung management, yung everything. Benefits. Kami maganda mismo talaga. actually, na-witness namin how you grew dito sa current Level. company Current mo. company Oo, natin. oo. And maraming mga opportunities din sa company na to. Kaya kung halimbawa, katulad ngayon, di ba, meron yun yung current na challenge sa akin, which is yung switch ng schedule. Hindi mo kailangang mag-resign para lumipat para Kumbaga, hindi ma-resolve agad- mo yun. Hindi agad yun yung maiisip mo eh. Yung, ay, ayoko na, Marami magre-resign kang na other ako. options. Ganun. Marami kang other options na available. Within for the you. company. Within the company. Nice. Na yun. Nice. But syempre, of course, kasama pa rin dun yung kailangan maganda yung performance mo, yung mga ganung mga Oo, requirements, syempre. yung mga Oo basic naman. na hinahanap. Yan. Pero kung baga, hindi ka mahirapan. Pero yun, balik tayo dun sa question mo, na yun nga, yung exit ko na yun dun sa previous company ko, it turns out, yung naging result is talagang mas For the mas napabuti, mas maging maganda yung sitwasyon ko. Sa akin naman, meron akong movie na napanood before, yung Good Luck Chuck. Yung storya niya is that after every relationship niya, yung ex-partner niya na nagpapakasal, na napapabuti yung Ligay after yan. Oo. So, feeling ko, ganun ako. Kasi, Ikaw yung Chuck. oo. Okay. Kasi after me, parang yung next relationship nung Gumaganda. either, nagpakasal, Nagkaka-family. nagkaanak, oo, ganyan. So, Baka ikaw yung Chuck. oo, actually talaga. So, it's not them, it's you. Yeah, most likely, yun nga sinabi ko na kanina, di ba? Ako talaga yung problema. Oo, yun. So, Okay. feeling ko, so yung exit ko sa buhay nila is for the better. Kasi, nahanap nila yung, right one for them afterwards. Kumbaga, nakapasok or naka-enter sila. Ayan, naka-enter sila sa better situation. I'm not sure if that's, yun talaga yun, o timing lang, or nagkataon lang. Hindi, I mean, obviously, hindi naman solely na because of you. Alam mo yun, Yeah, parang yun nga, for sure, Nagkakataon lang din, ganyan. Pero yun nga speaking of entering naman, di ba? Kasi nga, nasa bagong taon na tayo ngayon, 2024. And how do your values and goals influence the choices you make when entering something new, ganyan, sa buhay nyo? Ang lalim naman. Ang hirap naman yun. Pero siguro, kinukonsider mo yung mga pros and cons, diba? Usually, yun naman yung tinitingnan natin, bago tayo pumasok sa isang decision na diba? Like, kumbaga, what's in it for me? Ano yung mga benefits na makukuha ko dito? Medyo pragmatic lang, no? Ano yung gamit ko dito? Ano yung magiging pros, di ba? I think yun yung isa sa mga kinukonsider. Like, depende syempre sa lifestyle mo. Kung, halimbawa, let's say, kung nag-church ka every week, syempre, hindi ka hahanap ng, kumbaga, kung yung makaka-apekto yun sa church mo, di syempre, i-consider mo yun, baka hindi mo na ituloy, or kung naman, medyo mahilig ka mag-inom, syempre, yung mga decision na makakasagaba sa pag-inom mo, hindi mo rin, yung mga ganun, o kaya, depend yun, hindi mo mga ganun bagay, ko kaya mahilig ka namang travel, yung, alam mo yun, yung hindi ka mapakali sa isang lugar, pero itong, mako-compromise. Yung, kumbaga, hindi pagbabiyahe mo. Correct. So, yung mga ganun bagay. I think it all boils down to ano ba yung priority nung tao, 'di ba? Kasi yun yung malaking factor sa decision making natin. So, tulad nga nung i-echo ko lang yung sinabi mo, Terence, no? If your priority, let's say, ay family mo at meron kayong tinatawag na family time every weekend, obviously, hindi ka na maghahanap ng other commitment kapag weekend kasi nilaan mo na yung weekend mo for your family or something else like your hobbies or whatever. And malaking malaking tulong din yung advice from someone na pinagkakatiwalaan mo. May it be your mentor or magulang mo or nakatatanda sa'yo. Basta yung someone na tingin mong may wisdom at may influence sa buhay mo. Maganda din na i-consult mo sila whenever you want to make a major decision sa buhay mo. Pero there are times na may mga exit and may mga kailangan pasukin na
hindi mo kontrolado. Yung parang wala kang choice, yun yung dumating na pagkakataon sa'yo or yun yung binigay na sitwasyon sa'yo. So, important na marunong tayong mag-adjust, mag-adapt kasi yung change yan na kailangan mong umalis, kailangan mong pumunta sa gantong lugar. Kasi, like, halimbawa, kailangan mo, hindi mo naman gustong sumakay sa train kaso ang daming tao sa likod mo, papasasakay sa train. Itulak ka na. Wala ka ng choice. Beyond your control na. So, kailangan marunong talaga tayong sa mga ganong sitwasyon. Ganda nun. Totoo yun. Kasi hindi naman all the time may control tayo sa nangyayari sa atin, sa paligid natin. May it be work or situation sa family yan. Or if we Kahit have... sa love life. Kahit sa love life. May magagawa ka ba? Parang kanina pa hugot nung ano. Hindi. Kasi wala siyang masabi. Of course, kailangan lahat ng topic natin. Na totoo yan. Kailangan natin ma-cover yun lahat. Pero magandang point yun na paano nga naman yung mga taong walang choice, ika nga, na, alam mo yun, sa lagay, ganito yung napuntahan kong sitwasyon. So, adaptability. Importante din yun. Mahalaga din yun. Tsaka yun nga, may konting may konting sprinkle lang ng resiliency din sa sarili mo. Swerte din. Timing And all. Anyway, so since na-close na natin yung 2023 and we're almost done with January entering 2024, if meron kayong pinagdadaanan ngayon or may gusto About to enter something new, about to live then, important na pinag-isipang mabuti, tinignan mo lahat ng pros and cons, ganyan. Tapos, important na yung decision na ginawa mo, ikaw talaga yung nag-decide. Yung isa sinabi ni Kat kanina, meron kang mga pwedeng pagsabihan, pagtanungan, pero at the end of the day, dapat decision mo ba yung masusunod. Kasi, wala kang ibang pwedeng sisihin regardless kung ano mga result niyan, kundi sarili mo lang. Hindi mo pwedeng, kasi sinabi sa akin ni ganito, ito yung gawin ko, hindi pwede. Kasi ikaw pa yun magde-decide ng fate mo. Correct. And kung sakali man talagang hindi ikaw yung nag-decide ng itong major na ng pinasukan mo, and kumbaga wala kang, yung sinasabi natin kanina, wala kasi kung choice, ito talaga yung kailangan talaga itong mangyari. Then, meron tayong adaptability sa sitwasyon na hindi nga, okay, andyan na tayo sa sitwasyon na to, kailangan nating mag-adjust, kailangan nating i-check natin kung yung environment natin para tayo makakapag-cope up. Otherwise, kung lalamunin ka ng sistema, kumbaga may kasabihan na, don't let the boat sink. In navigating exits and entrance sa buhay natin, meron talagang mga sitwasyon na that will be beyond our control. And more than anything else, actually, for me, importante that we also seek wisdom from God and pray for whatever decision yung kailangan nating gawin. So, if you are listening and you are about to make a major decision or you are about to exit something, you want to exit from something, may it be relationship, work ba yan, or whatever, pray about it. Yun yung sa akin na isang mahalagang ingredient when it comes to making decisions. Yeah, kung halimbawa i-invest ka ng malaking halaga, pag-isipan mo mabuti, check mo everything. Do tawag nito, do your own due diligence para kumbaga walang lahat ng no regrets. No regrets. So, Kalighters, ikaw ba, meron ka bang gustong i-share? Meron ka bang pinagdadaan ngayon na gusot na paano mo lulusutan, or meron ka bang isang major decision na gagawin? You can meron kayong na-experience recently na baka gusto nyong i-share naman sa amin. Ano yung mga ginawa nyong steps para maka-exit from that situation? Or ano yung mga considerations na ginawa nyo when you decided to enter any situation? And yun, so we just want to thank you for listening and staying with us. Again, for being with us now, 2024. Maraming salamat. Hopefully,
mabigyan pa namin Yes, thank kayo you, thank ng you. marami pang episode this year. I just want to give a shout out sa friend ko, Mau. Inano niya, minarathon niya yung podcast natin Marami from talaga. episode 1 hanggang dun sa recap last year. From season 1? From season 1, Wow. everyday pinapakinggan niya on his way to work at saka pa uwi. Feeling niya nga daw, kilala niya na kayong dalawa. Kasi, ganun na siya ka-involved dun sa... Sumali sa atin. Ano na, invite natin. Para nga daw yan. siyang baliw minsan kasi nakikisagot siya sa atin na para siyang tumatawa mag-isa lang pagka tumatawa tayong ganun kasi yun yan, kasama niya tayo sa biyahe. So thank you so much sa support mo, Mau. Thank you, Mau. Thank you. And shout out din sa teammate kong si Shane kasi last time hindi ko siya Nabanggit. Hi, Shane! Hi, Hi, Shane. Thank you for Shane. listening. So, guys, again, keep in touch through our social media accounts at Usapang Live Podcast. Share this episode kung nag-enjoy kayo and follow us on Spotify, Apple Podcast, and YouTube. Yun, so hopefully we can see you again on our next episode. See you later. laters!